Yun yung pinakamasayang days nung buhay ko kahit ganyan ang problema ko. Ang sabi Hello po! Ito sa inyo. Oo. Dito ako ngayon sa duty. Tayo ngayon ay ini-interview natin ng ating kapatid na si Sir Cyrex. Hello? Isa siyang OR nurse na may time ba na habang ikaw ay nagtatrabaho na karoon ka ng insecurity? Kumbaga parang from nursing school, sumama ka agad sa ospital as NA. Parang nakita mo agad yung contrast from as estudyante, tapos as a working healthcare worker. Yung ano sir, nung habang nag-review ka, nakatulong, nagdadasal ka rin ba nun? Oo. Nakatulong sa iyo? Hindi ako pala dasal yun. Hindi ka pala dasal? Pero sa pahuli. Nung panahon kasi- yun nagdasal ka? Ano kasi yun eh, anoin ko na. Di yun, hectic nga. 16 hours a day kada off. Oo. Tapos nag-leave ako noon, 2 weeks lang. 2 weeks lang ako nag-leave noon Bago sa yung trabaho. exam. Bago yung exam. Doon talaga, Todo-todo ka nun? todo noon, 16 hours talaga. Babanat talaga, habol, kung ano mahabol. Hmm. Ano yun, pinakamalaking tulong din, syempre, support system, di ka? Oh, sinusuportahan ka ng pamilya mo, no? Nung Wala po kasi akong habang- parents noon. Ah, wala kang parents, no? Wala akong parents noon. Yung isa may problema, yung isa patay na. So Ah. kami lang magkakapatid nun sa bahay. Kaya po yun yung, parang ako lang ang nag-handle din sa mga kapatid ko. So bukod dun sa pag-review, meron ka pang responsibilidad sa mga kapatid? Bilang panganay. Ikaw lang din nagtatrabaho nun? Ikaw lang ang ako nakikita, lang. no? Kaya talagang kailangan mong galing mo din eh, no? So yung mga situation mo sa buhay, naging mo rin yun, naging fuel mo rin. Oo, naging fuel ko rin. Parang Para matapos yun mo makaraos. Yun na lang din eh, parang kung hindi ko itatry, try ko na lang para sa mga yung naniniwala din. Ang pinaka-importante pong mga tips ko dyan, unang-una, wag nyo rin makakalimutang mag-spend ng time para sa sarili nyo. Kasi pag ang nakikita ko po sa mga nagre-review, nakokonsensya sila, parang nalulungkot sila pag hindi sila nakakapag-review. Halimbawa may times Parang na nagigilty sila. nagigilty sila, pagod na. Oo. Siyempre, hindi na kaya ng katawan, hindi na inaasahan, nakatulog ka na pala. Oo. Nakatulog ka mga 5 oras, magigilty ka na sana yung 5 oras pinang-review ko na. Oo. Sana pala yung 5 oras pinang-review ko na lang. Kung ako, kinaya ko lang nun, kung ako gising lang nun. Oo. Marami na sana akong na-retain na information. Pero kasi kahit 1 month na lang yung time ko na ng pagre-review tas online, nag-aaya talaga ako na ng kape. Kasi syempre, hindi lang naman yung review problema ko, may iba din naman ang problema eh. Importante din ba yung mamili ka ng review center? O lahat sila pare-pareho lang? Lahat sila malaking tulong ang review center sa structure nung pagtuturo nila, sa lecturer syempre, Oo. sa system nila. Pero at the end, nakaano pa rin yan sa estudyante eh. Mapa-online ka lang nag-review o Oo. face-to-face o kaya sa prestigious na review center, sa kilala talaga. Alam naman natin, may mga kilala, may mga bago pa lang na review center. Kahit ano yan sa estudyante, parang sa school lang po yan. Malaking tulong yung school na ginaraduatean mo. Pero kahit gaano mang hindi reputable yung school mo, kahit hindi man reputable yung school mo, nakadepende pa rin yun sa student na mag-exam. Yung support system niya, yung mga taong nakapalibot sa inyo that time. Sobrang importante na pipiliin nyo po na parang dapat align kayo na yung tulungan. Actually, ang support system ko noon, isang nursing din na nagre-review. Parang dalawa kayo para may Dalawa. body ka. Hindi siya online. Face-to-face siya. Face-to-face. Tapos, pag uuwi siya, makikisama siya sa aking manood ng mga online classes ko. So, nakakatanungan ko. Yung isa, 4 kami. Yung isa, hindi. Yung isa, nursing na nakasama ko mag-review. Yung isa, hindi nurse, medtech. So, ano namang gagawin nun? Parang nandun lang. Oo. Sinasamahan lang kami, which is malaking tulong. Tapos yung isa, IT, nagtatrabaho din. Online. Pero syempre, dahil suportado din ako, kahit nagtatrabaho siya ng online, nandun lang siya sa Discord. Parang, nandun lang siya Nakikinig lang siya. Nakikinig lang, kahit wala siyang naintindihan, di ka? So sa support system, hindi naman importante yung kapamilya mo. Oo, Basta hindi importante. importante lang is pareho kayo ng takbo ng utak. Gano'n. Hindi importante Hindi kayo hilahin pa baba. Oo, importante yung sinusuportahan ka din. Oo. Oo. So, Kahit hindi kayo pare-parehas ng goal, kahit may iba-iba kayong agenda, basta
Basta alam niyo, nagkaka-ayos-ayos kayo. Kasi makakatulong yun sa mental health mo eh. Oo. Kung kasi burnout ka na nga sa pagre-review. Syempre. May nakikita ka, hindi lang, parang kumbaga, hindi mo naiisip na ikaw lang nababurnout. Oo, yun. Tapos yung mindset, yan, pangatlong tip din. Kasama din yung mindset na Think ang positive. iniisip ko noon, 1 month na akong review pero sabi ko, may tiwala kasi ako sa sarili ko eh. Sabi ko, siguro kung hindi ako dito top notcher, pasado ako dito. Oo. Walang walang Nung third nag-exam choice. ka? Oo, walang third Ay, choice habang yun. nag-review ka, Oo. habang nag-aabang ka ng... Parang sabi exam, ko kung hindi ako top notcher dito, dapat dapat pas- dalawa lang yung choice ko na pwedeng puntahan. Top Either top notcher. notcher o pasado. mm, Walang third choice. third choice na bagsak. Walang or. So parang yung review ko pang top notcher din. Oo. Para alam niyo yun yung sinasabi ng mga review center. Dapat ang review mo pang top notcher para pag hindi ka man naging top notcher, sa pasado ka babagsak Oo. di ka. Oo. Pasado ka pa rin. So sobrang importante Kumbaga, ng give it mindset. your all. Oo, give it your all talaga. Anong mga ritualis mo sir nung nung disperas ng yung the day before ng exam? Anong mga naging ritual? Anong mga ginawa mo? Actually, sinunod ko lang nun yung sa brief yung sa underwear, yung kulay pula. Yun lang sinunod ko nun eh. Nag-review ka pa nun din nagpahinga ka na. Yung the day before. Nagpahinga ako nun. Nag-review ako siguro mga 3 oras, pero nagpahinga ako nun. Nung buong araw. Oh, ang naging Tapos ritual ko nun, Nag-brief ka na pula. nag-brief ako na pula. Oo. Pang-apat, hindi ang review mo dapat hindi palalim. Palawak. Yung parang i-scan mo na Oo. lang yung mga subject. Hindi dapat, kasi ang isang subject, pwede yung maging malalim, palalim yan ng palalim, hanggat sa nire-review mo. Pero hindi dapat ganyan, dapat palawak. Mas magandang malawak yung pag mga board exams sa tingin, ang sabi din sa amin, mas magandang malawak yung scope ng na-review mo kaysa sa malalim yung scope ng na-review mo. Yung mga ritual, kahit anong ritual pa yan, Pag-brief daw yung pula. Paano kung babae, ganyan Panting din, pula. panting pula din. Alam na yan, kahit mga babae, nakasunod dyan. Oo. Anong almusal mo nun, sir? Yung mismong, kasi mismong, test day 1. Kasi almusal ko nun, longganisa eh. Oo, scrambled eggs Paborito ko lang. longganisa eh. Scrambled eggs lang, tsaka corned beef, pwede na yun. Dapat, tsaka, Kasi iba kasi, ang pagkain, parang pampataas na moral nila eh. Sa'yo naman, di ka ako kahit naiwala doon. basta nakapag-almusal. Oo Kaya nga. hindi siguro. Maganda siguro kasi naniniwala din ako sa pag may minumuya ka. Pag may minumuya ka, basta pag may ginagawa kang iba, kasabay nung pagsasagot mo, mas natatandaan mo. Nung nagre-review ako, habang nire-review ko ng information, bawa, ang kinakain ko nun ay judge na chewing gum. Sa board exam, yun din ang kakainin ko, judge na chewing gum. Parang may correlation. Parang may nako-correlate ng brain ko na nung minumuya niya tong judge na chewing gum, ito yung nire-review niya. Oh. So sir, ano yung sa first day ng exam? Siyempre, pupunta ka sa ano yung mga dapat nilang i-expect? Ano yung mga dapat nilang bitbitin? At ano yung mga pagdating nila doon, ano yung mga dapat nilang makikita nila environment sa test center? Ano yun? Unang-una, yung pressure talaga, random mo doon kasi pare-parehas yung may makikita ka doon first time mag-exam, may makikita ka doon handang-handa talaga, yung well-prepared. May mga umiiyak, mga ganun. Umiiyak Yung mga din. ng ihi, Ihi mga ng ganun, ihi, mga bawal tatatay. yun. Bawal yun, ihi ng ihi. May makikita ka doon matatanda na din na nakakailang retake na, pero hopeful pa rin. Parang yun din yung magiging mo na kung yung matatanda nga na nagre-retake. Ikaw pa kaya na magte-take pa lang, bakit ka magpapadala sa pressure? Sila nga hindi na pressure ready ka. Parang ang sinabi kasi nung may kasama kasi kami nag-review, may kasama ako nung nagre-review ako na doon sa sabi niya pagkatapos ng mga exam, habit kasi ito ng mga estudyante na lalapit na, uy, anong sagot mo sa number 5? Yung akin ganito. Yung akin din ganyan. Maririnig mo. Ang sagot mo, ang sagot ko letter A. Ang sagot ko din yung letter A. Tas ang sagot din ng isa letter A. Ang sagot mo letter C. Di parang, mali sila yata pare-pares mali yata ako doon. Parang Mape-pressure ka, mape-pressure ka, mawawala ka ng Madidistract confidence. ka. Kasi pag naririnig mo na nadami yung iniisip mong mali.
Oo nga. Bawa, narinig mong 10 tao na Ganun 10 yung tao sagot. na iba-iba yung sagot nila sa'yo. Ikaw, 10 tanong na yung naririnig mong mali ka. Oo. Based sa ibang tao, mawawala ka na ng confidence mag-exam doon sa Oo. susunod. Kayo, pare-pares kayong hindi nyo alam yung tamang sagot. Oo. Pare-pares yung kayo magbo-board exam ng may kanya-kanyang knowledge. Tapos, hindi nyo alam din yung mga itatanong sa inyo. So, bakit, paano magkakameron ng tamang sagot kahit hindi pa na-checkan yung exam? Alam nyo yun, hindi pa na-checkan yung exam, tapos i-assume mo agad na yun ang tamang sagot yung kanila. Parang magdiwala ka sa sarili mo na kung yun ang sinagot mo, kung yun ang natandaan mo, wag mong pagdududahan yung ano mo, Yung mga yung naging sagot nireview mo. Kasi nireview mo yun eh. Oo. Yun, kung yun ang natandaan mo eh. Yung second day, Yung natapos na lahat ng exam, anong naramdaman mo nun? saya ng pakiramdam ko nun. Kahit di wala pa Sabi result ko, oo, kahit wala pang result, sabi ko, hindi na ako magre-review, tapos na. Oo. Uwian na ng bahay, di ka? Oo. Pero ang hindi kasi nila alam, ang mas mahirap kasi nun, hindi yung pag-exam, yung pag-aantay ng result. Oo. Nagkataon pa yung batch namin na November 2023, sila yung pinakamatagal ilabas ng result. Ilang buwan yun? Usually, pag mga board exam, nilalabas. Not more than a week. Yung Labas mga na. recent board exam, not more than a week, labas na yung Oo, result. yun sa inyo. 1 month. Bago lumabas. Oo, nag-ano kami ng November 11, 12. Nilabas sa amin mga December Bakit daw 3 na-delay? patas. Kasi pinakamaraming kasi Nag-take. 'di ba nag-pandemic. Oo. Wala man halos nagte-take ng board exam noon. Mm. Tapos nung batch namin 2023, medyo nawawala na yung pandemic, diga. Parang Oo. wala na yung mga restrictions. So parang biglang dumami yung nagte-take ng board exam. So, alam mo yun, parang isang buwan ka mag-iisip. Na-torture ka, no? Oo, kasali pa ako sa mga group sa Facebook ng mga kung ano sinagot nila. Nag-aabang-abang. May mga kuro-kuro na. May mga kuro-kuro na, ilalabas na daw ngayon, 90% na. Antayin ko kada pupunta ako. Oo. Nagtatrabaho pa rin ako nun bilang NA. Saan ba nila makikita yung result nun? Sa PRC lang nila Sa makikita. Pero website? may sinasalihan akong group na nagpo-post sila na kung anong percentage na nung board exam results. Kung ilalabas na. May kuro-kuro pa lang, 2 linggo ilalabas na daw. Pucha, wala nangyari. Mas matindi yung mas matindi yung Yung pressure, no? Oo, mas Kesa matindi. yung pag-review. Hindi yung pagre-review, hindi yung pag-exam. Pinakamatinding pressure yung pag-aantay talaga. Pumunta akong Maynila para magdasal. Kasi sa totoo lang sir, yung bahay namin malapit lang sa simbahan. Oo. Kaya dahil malapit sa simbahan, hindi ako nagdadasal. Kasi literal na pagbangon ko, rinig ko yung sinasabi ni Father, ganyan yung kalapit. Literal na, Parang na ano ka na, no? Na parang ba't pa ako sisimbay? Katabi ko naman ng simbahan, di ka? Hindi naman ako... Nampunan ka na ng basa-basa. Hindi naman ako sa hindi naniniwala, pero alam mo yun, Parang hindi lang ako na-desensitize ka na kasi hindi ulit-ulit. talaga ako nagsisimba. Yung pamilya namin, tsaka yung pamilya namin, laki sa simbahan talaga. Oo. Yung lola ko, siya lagi ang leader ng choir. Siya Oo. natugtog talaga sa simbahan lagi. Yun. Tapos nagro-rosary pa kami dati. Ako hindi talaga ako pala simba. Hindi ko naman pinipilit nung tumanda-tanda ako na sumimba kung ayaw ko naman talaga. Pero sabi ko nun, 1 month lang ang review ko, tapos hindi ko pa alam kung enough yung review ko. Kailangan ko nang kumapit pa sa kahit anong nun. Pwedeng kapitan. So, kahit ano. Oo. Punta akong Maynila. Nagpunta ako sa Quiapo. Sa Quiapo Church. Oh. Sa Black Nazarene. Tapos syempre, hindi naman natin maiwasan lahat na nagbo-board exam po, punta talaga sa St. Oo. Jude. Matik yan sa St. Jude. Punta din ako. Kaya puntahan din ba sa St. Jude? Mga nagbo-board exam. Oo. Yung sa Malacanang. Punta ka rin doon. Punta din ako doon sa St. Jude. Pagkatapos ko nung Quiapo, first time ko lang makapunta nun sa Quiapo, first time ko din sa St. Jude. Talaga nagdasal ako nun kasi syempre, ano pa bang kakapitan ko nun? Kung Oo. lahat ng swerte, lahat ng dasal, di kailangan mong ano yun talaga. Yun nga, sinasabi mo na kailangan mo ng support system habang ikaw nag-review. Wala nang ibang mas tatalo pa sa suporta ng Panginoon natin. Kaya Tama. dapat, pagka tayo may gustong makuha, ay pinagdadasal natin sa Panginoon niya. Kung talagang karapat-dapat tayo, bibigay niya. Isang oras ako nung nagdasal, nakaluhod lang ako sa St. Jude. Oo. Tapos parang medyo napapaluha na din ako nun. Oo. Kasi hindi naman talaga ako nagdadasal. Oo. Pero sabi ko dun sa isip ko,
ang daya po ng sitwasyon ko kasi parang maraming partida sa akin. May problema ako sa pamilya, sunod-sunod. Ako pang may responsibilidad pa ako, may trabaho. Yung jowa ko pa, diga, nag-break kami, mga ganyan. Oo. Tapos 1 month lang ang review ko. Buti hindi mo na binalikan yun. Hindi na. Hindi na talaga. Pucha sa kung kailan mo kailangan eh. Oo, ganyan talaga ang buhay. Kailangan mo na lang. Hanap ka ng iba ngayon, lalo ngayon, RN ka namin. Sa lahat-lahat ng iyong mga dinala noon, habang kayo nag-review, lahat ng hirap na iyong mga pinagdaanan, mga pagsubok sa pamilya, pagsubok sa love life, pati trabaho, oras. Nung natanggap mo yung result, anong pakiramdam? Describe mo nga nung natanggap mo na ang result. Habang naka-duty ka dito. Oh, anong nangyari nun? Sabi ko din noon na nagdadasal ako nun sa ano. Sabi ko kayo na pong bahala basta ako'y ginawa ko na kahit isang buwan lang. Oo. Sabi ko nun kayo na akong bahala kung ano mong ano. Kung ano nga. Tsaka naniniwala ako nun, may nagsabi sa akin nun kung para sa'yo talaga yun, para sa'yo talaga. Oo. Kung para sa iyo, Kahit ganong kahit ganong paghihirap mo doon, hindi mo para sa iyo, hindi mo makukuha. Tsaka may tamang oras din eh. O, tsaka pinaghirapan mo eh. Walang hindi makukuha ang taong matyaga. Hindi ka ba? Oo po. Ano ang pakiramdam mo nung nakakuha mo yung result? Yung masaya yun gawa ng day bumalik na kami dito. Isang buwan nga. Oo. Tapos NA pa rin ako dito. Oo. Nung nakuha ko yun, duty ako ng night. Oo. Sabi ko nun bago ako pumasok ng night duty noon, 10 PM to 6 AM. Lalabas na daw yung result ng night. Sabi sa akin, ganyan. Oo. Sabi ko, ngayong night, Oh. ngayong duty pa ako talaga, hindi ako off. Buti na Ginawa ko pag-duty nun, ka pa, ayos. Oo. Ginawa ko nun. Ito, masama to pero minsan, syempre hindi pa naman ako nun minsan napapabayad ako ng pang-estudyante. Sa Na? jeep. Pang-estudyante. Sinasabi mo sa... Di pa naman ako nun estudyante, di pa naman ako nurse dun eh. Oo. Sabi ko nun, Baby face ka pa naman eh. sabi ko, bata pa naman, kakagaling ko lang ng Oo. college sabi ko nun, magbabayad na ako ng pang hindi estudyante. Parang ito na yung marka na magiging Talagang nurse tunay na. Talagang nurse na, yung tunay na Oo. na. RN na. Bayad ako nun. Pasok ako dito, So ibig mo sabihin, nung ikay NA pa, kahit hindi ka na estudyante, Hindi, nagbabayad din ako ng Estu- pang-adult. pero estudyante talaga yung binabangbayad mo madalas. Hindi naman madalas. Kaya nung gabing lalabas ng result, Nagbayad din ako nagbayad ng ka na ng regular. regular. Kasi ito na yung gabi. Nakakatawa. Ikat nyo na kaya yun? Sa mga nasakyan nito, ito na ho, ang daming utang sa inyo. Ikat nyo na kaya yun? O di, nung gabing yon na makukuha mo Sabi na daw yung nila result, ilalabas na kasi 99.7. nagbayad ka na ng regular. Tapos pasok na ako dito. 99.7%. Alam din ng mga senior ko doon na ilalabas. Na yun na ng yung result. gabing lalabas ng Oo. result. Di vital signs, normal. Yung normal routine ko. Oo. Nung bandang alas 12, Oo. may results na daw. Oo, hindi yun nangyari no. Ano yun, hindi pa ako tapos mag-vital signs. Oo. Doon sa isang ward. Hindi, iniwanan mo na. Hindi, sabi sa akin ng senior ko, Rex, vital signs mo muna lahat yun. Ay, siya. Huwag mo muna tingnan yung result. Kami ang titingin. Oo. Ma'am, nilabas na result. Hindi, tapusin mo muna yun. Kami Ba't bahala. vital signs ka pa? Abang nagba-vital signs ako, Ayun na. ang taas din ng heart rate ko eh. Mataas pa doon sa mga binavital Kumuha signs ka pa ng ng patient. araw din na. Kumuha din naman. Maniwala pa, binipi mo lang. Binibilang ko yun. Oo. Ang mga temperature. Nagmamadali ka na eh. Tapos? Then natapos ko naman agad. Pagbalik ko doon, wala pa daw may result na daw pero hindi daw nila ma-load. Binibiting ka lang. Hindi tapos, daw nila ma-loading. Tapos, tinitingnan nila sa cellphone, hindi nila makita yung mga nakapasa. Oo. Sa cellphone ko, hindi ko pa hinahawakan. Kasi, hindi nila ma-loading sa cellphone nila. Gawa ng sobrang dami nagtitingin. Punta ako sa 3A, punta ako sa 4A. Oo. Kasi yung computer nila nakakapag-loading ng result. Oo. Pagdating ko doon, tinignan ko. Tapos bago ako makapunta sa 4A, may nag-send na sa GC, congrats, Cyrex nurse ka na. Oo. Sa GC namin, ng mga nurses sa ward. Oo. Tunay ka. Oo nga, nag-send sa nag-send yung katrabaho namin na nurse na ako. Tingnan nyo nga sa internet, tingnan ko nga sa computer, baka naman ako inaasar laang nan. Oo.
pagtingin ko sa computer, doon Yun sa nga. 4A, nakita ko yung result, yung pangalan ko doon. Oo. Pasado. Yun, doon na sila nagsigawan. Tapos, doon Ano ako nangyari? Napalundag ka. napalundag din. Tas Napaluha ka? Napaluha. Hindi, sa bahay na. Tawag doon, ang daming natawag sa iba't ibang department na, uy, sir, Congratulations. Oo, Wow. tumawag yung ER, mga ICU, tumawag din. Yung moment na yun, masasabi mo bang isa yun sa highlight ng ano mo, Mm. ng buhay mo? Para sa akin yun ang para sa akin yun ang pinakamasaya na Part ng part ng buhay buhay ko. mo. Hindi ko talaga maiisip. Yun yung pinakamasayang days nung buhay ko kahit ganyan ang problema ko. Oo. Kasi syempre, sabi nga nung katropa ko, parang ang baba ng pinagkakasayahan mo, parang mas marami ka pang magiging achievement para sabi sa akin na mas masaya dyan sa pagpasa mo ng bilang nurse. Sabi ko pero sa ngayon, pre, ito pa lang yung makakonsider ko talagang achievement na malaki. Kaya sobrang, yun pa lang siguro yung pinakamasayang part ng buhay ko. Yung sinasabi ng kaibigan mo na maliit na part lang yan, kahit palagay ko hindi, yan yung pinakamalaking life-changing event Oo. ng buhay mo. Dahil dyan, nag-iba yung takbo ng pang-araw-araw na buhay mo. Oo, tama. Mas Doon mag-iiba dumami talaga. mas naging na-broaden yung horizon mo, mas lumapad yung mga options mo, mas dumami. Yung Kaya- opportunity. Oo, mas dumami, ano. Actually, pagkatapos ng board exams, umuwi ako galing Quezon. Pumunta ulit kami sa Quiapo. Pasalamat. Hindi na ako mag-isa. Marami na. Yung kasama ko yung mga kasama ko nung nagre-review ako yung online. Magkakasama kaming 4. Payak sa Eric, so. Hindi, punta kaming Di, sir! Ayun naman. Ang papaiyak. Ang papaiyak. Punta akong punta kaming Quiapo, tapos kahit wala pa kayong result na nagsabi kami kung pasama na o hindi, di ka. Basta nakapag-exam na kami. Parang pasasalamat na lang. Oo. Kumbaga, ang magagawa mo na lang yung panahon yun ay magpasalamat. Maging grateful. Wala palang imposible. Kahit anong tago ibigay sa iyo. Kaya sobrang saya, tapos yun, binabati pa ako ng mga kaibigan ko kasi nga napahiwalay ako. Tapos pagdating ko sa bahay, yung kapatid ko siyempre tuwang-tuwa, papagawa na ng tarpaulin. Gawa nang tatlo lang naman kami sa bahay, kami lang magkakapatid, wala naman kami magulang. Kaya tuwa-tuwa siya, sabi niya doon na din ako napaluha din sa bahay. Kasi sabi ko kinaya ko. Gawa nang yung kapatid ko, sabi, feeling ko kung kompleto yung review mo, tapos wala kang trabaho, top notcher ka doon . So, para sa mga aspiring RNs, masasabi mo ba na sulit lahat ng pinagdaanan mo kahit maraming heartbreak, maraming iwan sa'yo, sinabi mo na nang iniwan ka ng jowa mo. Tapos, kumbaga, ang dami mong tinanggal sa buhay mo. Sulit ba lahat ng hindi kayo naging RN? Sulit talaga. Talagang, yan. Hindi ba yung mga ganyang sacrifice na necessary talaga siya kung may gusto kong achieve na mas bigger na achievement. Parang necessary talagang kailangan magsakripisyo din. Sobrang sulit. Tapos, doon pa lang ang simula. Sa pag nakapasa ka, doon pa lang ang magiging simula ng career mo. Tsaka yun yan, maniwala lagi kayo na kung para sa inyo, para sa inyo. Yan lang ang alam. So, salamat Sir Cyrex. Salamat sa iyong Dami- oras. Dami kayong 45 kakadyan. minutes, so. Salamat Sir Cyrex, at kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa The Nurse Chronicles na channel. Follow. Bye-bye! Yun!